Eto na nga guys. Ang pag-imbestiga ni Senator Marcoleta about dito sa flood control budget. Ako, ang opinion ko is hindi ko alam kung anong mangyayari after neto. Hindi ko alam kung ano ang gagawin after ng investigasyon na to. Anong kakahinatnan ng investigasyon na to, no? Kasi, para sa akin kasi, ang admin kasi natin, ang nakaluklok kasi ngayon si Marcos. 'Di ba? So kahit na ano pang mangyari diyan, kahit na ano pang resulta ng flood control na anomalya, ako parang makakasuhan nga yung mga contractor. Paano naman yung mga congressman? 'Di ba? Dapat mag-step down yung mga congressman na involved sa flood control tulad si Saldi ko. Si Saldi ko, yung tas piniplex pa ng mga anak nila. 'Di ba yung nakulimbat nila sa project na yan sa flood control, dapat mag forced ano ba sila i-force na umalis sa pagiging congressman, no? Kasi kung ano lang, kung mga contractor lang yung yung kakasuhan, paano naman yung mga congressman? Ano yan, magdi-disappear na lang yan sila, hindi na sila magiging aktibo sa sa pagiging congressman nila. Yung magtatago ba? 'Di ba? Parang unfair naman 'yun sa mga nakulimbat nila. Unfair 'yun sa taong bayan na nagpakahirap para bayaran ng buwis, nagpakahirap magtrabaho, mag-OT, mag-overtime, magkuskus ng banyo para lang maipadala sa pamilya nila dyan sa Pilipinas at magbayad ng taxes pa. 'Di ba? Unfair naman 'yun kung hindi sila tatanggalin as a congressman. 'Di ba? Nagawa nga nila kay Tebes 'yun eh. 'Di ba tinanggal nila si Tebes sa pagiging congressman? O dapat ganun din ang gawin nila kasi malaking anomalya to, malaking corruption tong flood control. Dapat ganyan din ang gawin nila, tanggalin nila yung mga congressman na involved sa flood control. Mga mayors, 'di ba? Tanggalin dapat nila 'yan, i-force nila 'yan kasi kaya naman ni Marcos 'yan eh. Kaya naman nila, 'di ba? Nakayanan nga nilang tanggalin si Tebes kahit na allegedly pa lang yung kaso ni Tebes eh. Oh, dapat ganun din ang gawin nila kasi corruption to eh. Sa ibang bansa nga bumibitaw tapos binibitay pa yung iba, 'di ba? Mga politikong na-involve sa corruption sa ganyan, 'di ba? Dapat ganyan din sa atin. Dapat ang gobyerno natin mahigpit sa corruption. Pag na-involve ang isang politician, dapat tanggalin, dapat bitayin, dapat persahin, ipahiya sa publiko, 'di ba? Dapat ganyan. Hindi sa atin kasi sa Pilipinas kasi parang ang kapwa politiko nila is takot sa kapwa politiko nila. Ganyan, 'di ba? Parang takot, 'di ba? Parang ang batas natin para sa mga corrupt is mahina, 'di ba? Dapat nga yan pag allegedly na nai-involve pa lang, dapat inimbestigahan na agad yan tapos tinatanggal na agad sa pwesto yan, 'di ba? Ito, tignan mo pag-upong-upo ni Marcos noong 2022, pag-upo niya, mariba yung mga magnanakaw, 'di ba? Nung kay PRRD, hindi sila nagnanakaw, hindi nila ginagawa yan kasi takot sila. Tapos nung umupo na si Marcos, umariba na sila, naging billionaire na sila, 'di ba? Rumampa yung mga nila, yung mga anak nila, nagpe-flex ng kayamanan nila, bigla silang yaman. Ang daming yumaman nung pinalitan na ni Marcos si PRRD. Yan ang katotohanan sa atin, guys. Ang Pilipinas may pera, kaso lang napapaligiran tayo ng mga magnanakaw. Kaya walang nagagawang matitinong project na para ang taong bayan ang makinabang. Yan. Kawawa ang bansa natin. Imbis na paano tayo pasulong, hindi paatras tayo kasi nga gawa ng mga magnanakaw. Mga politician na magnanakaw. Hay.